Ang PBA team na nga ba't na ito ay gusto nang itaboy o gusto nang ipapalit, paalisin yung dalawa nilang mga star players. Ang tinutukoy natin dito ay itong si Christian David at si Cedric Fairfield na ang balita ngayon ay gusto nang i-trade nitong kanilang koponan na Blackwater Bossing. Sa unang tingin nakakapagtaka to dahil sinabi dati ng kanilang coach na si Jeffrey Carriazo na magiging cornerstone ng kanilang team itong si David at itong si Cedric Fairfield. Pero ngayon mukhang nagbago na ang sitwasyon at mukhang itong si Fairfield at si David daw ay ite-trade na. So ano naman kaya ang masasabi dito ng kanilang coach na si Pat Aquino? Ang unang napansin natin nung si Pat Aquino ang nagsimulang humawak ng team, humaba ang playing time ni Christian David at nitong si Cedric Fairfield pati na si Dallas Panopio bago na-injure ito. Pero ngayon, sinabi ng owner nila na si Josel Dusi na ite-trade na raw. So, alam natin na ang balitang pupuntahan ni Fairfield ay itong Meralco Bolts at ito naman doon si David ay ang NLEX Road Warriors. Pero alam din natin na merong mga ibang teams katulad ng Converge at SMC na interesado sa serbisyo ni Fairfield pati na ni David. So, ang sitwasyon ngayon dito, itong Blackwater, makikinig daw sa mga offers ng iba't ibang mga koponan at dito natin makikita kung ano ang mangyayari dito. Kung malilipat nga sila sa Meralco, sa NLEX o sa ibang team. Ang parang sigurado lang ay itong si Fairfield ay hindi na magtatagal dito sa Blackwater. Kung sa bagay hindi naman niya nakapagtataka dahil ever since nung madraft itong si Fairfield ng Blackwater Bossing, alam na natin at maski na ng mga matagal ng fans ng PBA na malabo talaga yung chance na magtagal dyan si Fairfield. Dahil nga itong Blackwater may reputasyon na farm team ng MVP Group. So hindi na ako nagugulat na ang balita ngayon mukhang itong si Fairfield talaga ay aalis na dito sa Blackwater pati na ito si Christian David. At wag na rin tayo magulat kung pati itong si Dallas Panopio kapag nakarecover na doon sa injury niya ay ite-trade na rin. Ang San Miguel ay pursigido raw na makuha itong si Alex Stockton mula sa Converge Fiber XS. Kahit tahimik na yung sitwasyon ngayon dito sa Converge, meron pa rin daw mga backdoor negotiations na nangyayari kung saan nag-uusap itong mga teams ngayon kung saan sila ay pwedeng makakuha ng advantage pagpapalakas ng lineup. Ang San Miguel ay interesado daw kunin itong si Alex Stockton at baka magkaroon ng isang 3-team trade kasama itong Titan Ultra para ito'y matuloy. So baka si Alex Stockton mapunta sa San Miguel, si Joshua Monson naman mapupunta sa Converge Fiber XS. At ang Titan Ultra baka makuha si Jeron Teng. Iyan ay yung isa sa mga posibilidad na po pwedeng mangyari dito. At alam natin na ang San Miguel kaya gustong kunin to si Alex Stockton dahil ito'y kayang maglaro bilang point guard. Pwede rin ito na mag small forward. Kung sakaling mapunta itong si Alex Stockton dito sa San Miguel, ang nakikita natin na posibleng maging rotation nila dito. Baka si Stockton at itong si Chris Ross, yan ang maging top point guards nila. Aba, maganda yan dahil alam natin very physical defender itong si Stockton. At pwede yung gamiting pambantay dito kay RJ Abarientos at sa iba pang mga point guards ng kalabang team. At ito namang si Jericho Cruz, si Jay Perez at Jerica Hanley, yan naman yung mga magiging point guard nila. Kaya magiging maganda to para dito sa kanilang roster. At yan naman talaga yung nakikita natin na po pwedeng gawin nitong San Miguel. Kaya huwag na tayong magtaka kung sakasakali na itong si Alex Stockton ay mapunta dito sa San Miguel at gagawa sila ng hakbang para maipakita na sila ay ready na talaga dito na maglaro. At alam naman natin na itong San Miguel Beer ay talagang gagawin ng lahat para masiguro na magiging malakas sila dito sa darating na conference. At yung pagkuha kay Alex Stockton ay isa lamang doon sa mga steps na kanilang sabihin natin gagawin para masiguro na ito ay mangyayari at syempre gusto nilang bumawi dito sa Governors Cup. Sigurado naman na itong si Coach Joe Reyes ay sinabihan na itong si Calvin Oftana na magpakita dito sa Game 4. Pagkatapos maka 31 points doon sa Game 2, 2 points lang ang na-score ni Oftana noong Game 3 at yan ang dahilan, isa sa mga dahilan kung ba't natalo itong TNT. Hindi rin napigilan ng TNT yung scoring nitong si Stephen Holt. Pero sa tingin ko, ang pinaka-importante dyan, kinakailangan dito si Calvin Oftana maging consistent dito sa serye. Hindi po pwedeng 20-30 sa isang game pagkatapos 2 points lang doon sa susunod. Alam naman natin kung gaano kahigpit na kalaban itong Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung ba't kinakailangan siguraduhin dito si Calvin Oftana na ang kanyang magiging laro ay consistent bawat game. Tignan niyo si RJ Abarientos, no? Kaya siya ang leading best player of the candidate ngayong conference. Bawat game, 20-30 points ang ginagawa at isa pa,
Kung hindi man siya maka-score na gano'ng karami, tumutulong siya sa pag-orchestrate, sa playmaking, sa assist at iba pa. So yan ang kinakailangan kay Calvin Aftana, ang kinakailangan dito talaga maka-score siya ng mataas. Nakita natin nung last game ang nangyari, naka 44 points yung import nila si Chris Macolo at 20 mahigit si RR Pugoy, pero walang ibang naka-score. Kaya kinakailangan talaga na tumulong nitong TNT tropa tungkol para maging mas maganda yung kalalabasan nito. At yan ang dahilan ngayon kung bakit kung ikaw ang Titan o rather kung ikaw ang TNT ay kinakailangan ipakita mo talaga na magiging maganda ang resulta nito para sa iyo. Must win ito, sabi nga nila, kaya sa tingin ko magiging isa to dun sa mga tinatawag natin na mga major adjustments na gagawin ngayon nitong TNT tropa. Kailangan nilang pagandahin yung kanilang opensa at depensa at syempre hindi ito magiging madali para dito sa lahat ng mga teams dito sa PBA na bantayan at talunin ng Hinebra. Pero kung gusto mag-champion ng TNT, abayan talaga ang kinakailangan nilang gawin at siguraduhin nila na ito yung magiging maayos na para dito sa kanilang lineup. At syempre alam natin importante yan. Ang PBA ngayon ay pinag-aaralang mabuti kung ilang teams yung maidadagdag nila sa next season. Nabanggit na natin ni Chairman Ricky Vargas na ang gusto nila ay maging 14 yung team sa PBA. Pero sa ngayon nga, hindi pa nila matiyak kung ito yung mangyayari o hindi. Kasi sa isang banda, no, maganda talaga kung magkaroon ng dagdag na team sa PBA. Dahil kung magkakaroon ng maraming team sa PBA, magiging mas maganda, mas maraming employment dyan doon sa mga players at mas maraming teams na mapapanood yung mga fans. Nakita naman natin nung sumali bilang guest team itong Bay Area Dragons, ang daming nanood sa PBA. So kung magkakaroon ng dagdag na team sa PBA, mas maraming fans ang manonood. Siyempre excited sila makakita ng bagong team. Plus, yung mga players magkakaroon ng hanap buhay. Dahil siyempre every year, maraming rookies ang pumapasok. Since hindi naman nadadagdagan yung mga teams, na yung mga veterano ay natatanggalan ng pwesto doon sa team, nilalaglag, nagiging free agent, nagpupunta sa MPBL at sa ibang liga. So kaysa naman pumunta sila sa MPBL, ang pwedeng gawin ng PBA, magdagdag na lamang ng mga koponan. Pero dyan nagkakaroon ng problema dahil karamihan ng mga kumpanya ayaw na magbuo ng sariling team at ang gusto nila bibili na lamang ng existing franchise dahil mas madaling maging competitive. Bakit ka bubuo ng sarili mong team kung pwede mo naman bilhin yung Blackwater o Terra Firma na meron ng mga players at mga draft picks? So yan yung isa sa mga challenges na hinaharap ngayon ng PBA para mabigyan o maengganyo nila itong mga kumpanya na magbuo ng sariling team. Kinakailangan mag-offer sila ng tinatawag na compensation o incentive para ganahan ng mga teams na to na magkaroon ng tinatawag na magandang dahilan para bumuo ng team at wag nang bumili ng franchise. So isa yan dito sa mga pwede nating masabi na kanilang pwedeng gawin para maging mas maganda at mas malakas itong kanilang lineup sa susunod. Binabating natin si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., si Monte Guzman, si Romeo Conchada, si Malyari Mascareñas, si Anthony Alon, Michael D., si Ireneo Salangsang, si Katsakino Ducusin, si Jonel Alagon, si Judy Villarosa, si Ronald Berbosidad at ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.